Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today we commemorate the feast of St. Francis of Assisi, the founder of Franciscan Orders. Franciscan Orders because there are many Franciscan Orders. All would like to have an inspiration through the life of St. Francis of Assisi. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Lord for pardon and sin. I confess To Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned to my fault, to my most grievous fault. Therefore I ask that let me have a virgins or the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me, the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. O God, by whose gift St. Francis was conformed to Christ in poverty and humility, grant that by walking in Francis' footsteps, we may follow your Son and through joyful charity come to be united with you. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Job. Then Job answered the Lord and said, I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be hindered. I have dealt with great things that I do not understand, things too wonderful for me, which I cannot know. I had heard of you by word of mouth, but now my eye has seen you. Therefore I disown what I have said, and repent in dust and ashes. Thus the Lord blessed the latter days of Job, more than his earlier ones, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 she-asses. And he had 7 sons and 3 daughters, of whom he called the first Jemima, the second Keziah, and the third Keren-Happuch. In all the land no other women were as beautiful as the daughters of Job, and their father gave them an inheritance among their brethren. After this, Job lived 140 years, and he saw his children, and even his great-grandchildren. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, let your face shine on me. Lord, let your face shine on me. Teach me wisdom and knowledge, for in your commands I trust. Lord, let your face shine on me. It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. Lord, let your face shine
that your ordinances are just, and in your faithfulness you have afflicted me. Lord, let your face shine on me. According to your ordinances, they still stand firm. All things serve you. Lord, let your face shine on me. I am your servant. Give me discernment that I may know your decrees. Lord, let your face shine on me. The revelation of your words sheds light, giving understanding to the simple. Lord, let your face shine on me. Alleluia, 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 alleluia. Your words, Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The 72 disciples returned in jubilation, saying, Master, even the demons are subject to us in your name. He said in reply, I watched Satan fall from the sky like lightning. See what I have done. I have given you power to tread on snakes and scorpions, and all the forces of the enemy, and nothing shall ever injure you. Nevertheless, do not rejoice so much in the fact that the devils are subject to you, as that your names are inscribed in heaven. At that moment, Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I offer you grateful praise, O Father, Lord of heaven and earth, because of what you have hidden from the learned and the clever, and you have revealed to the merest children. Yes, Father, you have graciously built it so. Everything has been given over to me by my Father. No one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Turning to his disciples, he said to them privately, Blessed are the eyes that see what you see. I tell you, many prophets and kings wish to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Natutuwa ang mga alagad at ibinalita nila yung kababalaghan na kanilang nasaksiyan at sila mismo ang naging bahagi ng mga pangyayari katulad po halimbawa ng panginginig ng mga demonyo. Lumalaya sila sa harapan ng mga alagad na utusan silang umalis sa mga inaalihan nito. So bahagi yun na kung saan ay maaaring wala pa naman tayo nakikita na
sa kapanahonan natin ay nagpalayas ng demonyo. No? Isang pagkakataon na kung saan maaaring siguradong matatakot tayo. No? Kapag nandyan yung mga pangyari, siguro kung kayo nakapanood ng exorcist o yung exorcism. So kahit na sa TV. So yung sabihin, ito, kapangyarihan na nagpapalayas sa mga demonyo. Well, ito yung kapangyarihan na nararamdaman ng kanyang mga alagad. So daigdig nito, maaaring marami tayo nakikita na mga sabi natin na dapat natin ikinagagalak. Katulad din po halimbawa ng ipinahayag sa unang pagbasa. Napakinggan natin sa aklat ni Job. Na nakita po natin, ito po yung mga huling bahagi na ng araw ni Job. Pagkataon sa pagkakaroon po natin yung mga nakalipas sa pagbasa, ay nakita natin yung maraming pagsubok na dinaanan ni Job. Makita po natin na katulad halimbawa ng si Job ay mamuhay sa loob ng 142 taon. Biro mo yung 142 years. Tayo lamang ikaw niyo sa inyo. Tuwang-tuwa na. Kapag nakalagpas na ng kahit na 80. Kapag 142 siguro ay hindi ko na alam kung anong itsura natin kapag 142 years. Pero yun yung biyaya na pinagkaloob sa kanya. Well, mayroong makita po natin, kasi ito yung pagkakataon na kung saan ay pinagpapala si Job. So nakita po natin dito yung maraming niyang ari-arian. 6,000 camels. 1,000 yoke of oxen. Sabihin ay talagang maraming kayamanan. Kasi noong unang panahon ay dito nasusukat yung kayamanan. Sa dami ng iyong hayop, sa dami ng iyong lupa. Makita ko siguro natin na maaaring tayo ay successful sa ating pagpapayaman sa daigdig na ito. Mga professional din inyong mga anak. Sa kayo dito ay nakita ko natin na in all the land, no other women were as beautiful as the daughters of Job. So, yun yung ipinahayag na kung saan ay nakita po natin sa buhay. So, ito yung mga magagandang pangyayari sa buhay ni Job na ipinagkaloob sa kanya ng poong ikapal. Nakikali po siguro natin yung mga pagpapala para natanggap natin sa daigdig na ito. May kanya-kanya tayong mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Pero nung sabi ng Panginoon, ay tayo nagagalak. Pero anong sabi niya? Mas magalak tayo. Mas magalak tayo. Anong sabi niya? Anong dahilan na dapat natin tinagalak? Kung minsan hindi natin masyadong binibigyan pansin ito kasi this is something that is not seen. Hindi ito ang nakikita. Hindi ito yung pinararagalan ng tao. Hindi ito yung pinapansin ng sanlibutan na ito. Ang pinapansin ng sanlibutan nito ay titulo. Kung gaano kalaki ang iyong lupa. Kung gaano kamahal ang iyong mga sasakyan. Kung ilang milyon ang iyong sasakyan. Mayroong pang bulletproof. So, bahagi yun na kung saan ay yun ang tinitingnan ng tao. Pero ang sabi niya, dapat magalak tayo. Ano yung dapat natin galak? Because your name is inscribed in
heaven. Because your name is inscribed in heaven. Yun ang dapat nating ikadala. Yun ang bigyan natin ng higit na pagpapahalaga. Because your name is inscribed in heaven. Ang sabi nga natin, bahagi ho ng ating pagtugon sa taon na ito, sa panahon ng mga laiko. Ano nga yung tema natin ngayon sa taon ng laiko? Choose to be brave, called to be saved, sent forth as heroes. Sabay-sabay nga. Choose to be brave, called to be saved, sent forth as heroes. Tinawag na maging banal. Pinili na maging banal, tinawag na maging banal, sinugo bilang mga bayani. Pagkakataon na kung saan, saan nagmumula yun? Because our name is inscribed in heaven. Yung nagmagagaling yun. Sapagkat tayo ay mga binyaga. Nung tayo bininyagan, ay isinulat na sa langit ang ating mga pangalan. At yun po yung dapat natin mabigyan na hindi ng pagpapahalaga. Yun ang pagtulan natin, kaya sabi na natin, dito rin nang gagaling yung pagkilos ng mga banal, katulad po ni San Francisco ng Assisi, na kung saan ay binibigyan natin ngayon ng pagkaparangal, na sa biyaya na kanyang natagpuan, na handa niyang ipamigay ang lahat ng kanyang ari-arian, mamuhay sa pamagitan ng pagiging payak, sa pamagitan ng pamumuhay na simple. Kasi bakit? Yun ang kanya nakikita. Because His name is inscribed in heaven. Makita po natin doon sa tema na ipinagkaloob sa atin para po sa taon na ito ng mga laiko. Tinawag na maging matapang, pinili na maging matapang, tinawag na maging banal, isinugo bilang mga bayani. May mga pagkakataon po na kung tingnan po natin, ay huwag natin kalimutan na may magagawa natin yung mga bagay na ito sapagkat ang pangalan natin ay nakasulat sa langit. Doon puhugutin natin. At ano ang kailangan natin na mabigyan na higit ng pagkakataon para may isa katuparan natin ito? Kinakailangan din natin ng mga virtues na nawa ay maging lakas natin para ito ay mabigyan ng higit na pagtugon. At ito po yung tatlong pangunahing virtues. Faith, hope, and love. Ay bakit tayo tawagin nga natin ay may susugo? Bakit tayo ay pinakailangan na makita ko natin yung mga nabanggit na pagkilos na ito? Bakit tayo tinawag na maging banal? Sapagkat tayo ay gawa ng ating pananampalataya. Gawa ng ating pananampalataya. Gawa ng pagkakataon ng ating pagtulong sa panawagan ng Poong Kapal. Kaya po yung pananampalataya at saka yung pagsugo ay magkasama ko yun. Tayo isinugo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gawa ng tayo ay mga mananampalataya. Kaya napakalaga po ay yung patuloy na pagpapalago ng ating pananampalataya.
Kung minsan mo, makikita natin, no, kapag humihina yung ating, yung sense of being sent. Kung minsan ay hindi tayo, tinatamad tayo na maglingkod. Tinatamad tayo na tumugon sa ating mga gawain. Kaya sinasabi natin na humihina yung aking pananampalataya. Kaya lang tayo din na kailangan na makapagpapahayag ng ating pagtugon bilang mga isinugo because ng ating pananampalataya. Kaya napakahalaga po, no, na mapalakas natin yung ating pananalig. And we have to pray for the grace of faith. At huwag natin kalimutan, no, na isa ko sa ating pananampalataya na siyang pinagugutan natin ngayon. Nakasulat ang ating pangalan doon sa kanyang kaharian, sa kaharian ng Diyos. Kinakailangan natin ng pag-asa. Bakit? Kasi sapagkat bilang mga heroes, no, ay doon lamang tayo maging heroes kapag tayo ay naging simbolo, no, ng ating pag-asa. Ano bang ibig sabihin ng maging simbolo ng pag-asa? Well, yung daigdig na ito ay isang daigdig na kuminsan ay nawawalan ng pag-asa. Pero anong ibig sabihin nito? Kapag nakita tayo ng ating kapwa pananampalataya, kapag nakapwa tayo ng bawat isa, lumalakas yung ating loob. Lumalakas yung ating loob. Hindi yung kapag nakita tayo, sabihin sa atin, wala naman tayong kagana-gana. Parang hindi tayo, no? Parang sabi natin, parang tayo ay hindi na isulat ang pangalan sa langit. No? So, bilang bahagi ho, no, na tayo na mismo yung presensya natin. No? Ito kasi ngayon yung ating pinoproblema sa lipunan ito. No? Our presence is not being felt. Bakit? Kasi wala tayong, hindi nakikita yung ating presensya. Sa bahari siguro sapagkat maraming pinagkukunan, no? Maraming tayong inaalala. Kung minsan ito yung mga sinasabi ng mga kabataan, no? Na kung minsan sinasabi ng mga anak, no? Mga kabataan na yun, mga kapanahunan na ito, no? Wala kayo. No? Kapag wala kayo. Ganyan din sa ating pananampalataya, no? Yung pagkilos ng ating parokya, no? The parish needs your presence. No? At hindi lang yung inyong presensya, yung active presence. Na kung saan ay makita mo natin na lumalago yung ating pagkilos bilang isang sambayanan. No? Pinakailangan natin na kung saan ay na kapag naandun kayo ay nakapagbibigay. No? Nakapagbibigay tayo ng lakas para sa bawat isa. Nakapagbibigay tayo ng pagkakataon na tayo ay makasigla sa pagkilos ng ating gawain bilang mga tunay na mga anak ng Diyos. And then, ay masabi na natin na, kasi bakit? Kasi yung ating pangalan ay nakasulat doon sa langit. So, yung isang bagyo na itanong natin, no, sa kung may kapal, para at sa ating sarili, no, ay tayo ba ay nakapagbibigay ng pag-asa, no? Pag-asa. O baka pinapatay natin yung pag-asa, no? Bagay na kung saan ay malaki ang impact, no? Huwag niyong maalala, mayroon isang patalastas, no? Na doon sa loob ng pamilya, no? Na naglalayo sa ugnayan ng anak at saka noong magulang. No? So habang pinapagalitan yung tatay yung bata, no? Ay lumalayo yung kanyang silya. No? So
nagiging bahagi yun na kung saan ay nawawalan, no? Nawawalan ng pag-asa yung bata. No? Lumalabas doon sa bahay. No? Sa atin yun, no? Yung ating parokya ay parang isang bahay. No? Are we losing our faithful because ay baka sila ay hindi nila nakikita yung pag-asa, no? Sa loob ng ating parokya, sa loob ng ating mga komunidad, no? Sa ating mismong sa loob, sa parish church, no? O kahit na dito, no? Sa mga barangay, sa mga village chapel, no? Hindi lalayo ba natin o nagkakaroon tayo ng yung kaya sila ay nakikita nila na kapag ako ay nagsisimba, no? Makakita ko si sister, si brother, no? Ay lumalakas yung aking loob, no? Sa gitna ng ating kahirapan sa buhay, no? At of course, pangatlo, itong mga pagkilos na ito ay isang pagkilos na kung saan ay nangailangan, no? Hindi lang basta nangailangan, ngunit pinili, no? Pinili, chose to be brave, no? Pinili na maging matapang. At ano ang sabi ni San Pablo kapag ang pinag-usapan natin ang pagiging matapang ay you need love, no? Sabagat kapag may pag-ibig, nawawala ang takot. Kapag walang pag-ibig, lumalakas ang takot. Kapag may pag-ibig, tumatapang ang tao. Bagay na kung saan ay makita natin. Meron din isang pinagagalingan yung isang tapang. Pero ang very destructive. Ano yun? Hate. May mga taong nagiging matapang gawa ng kanilang pagkamuhi. Pero ng tapang na yun, pakita natin, yung kalimitang tapang na nagwawasak. Yung nakita natin sa ISIS, nakita natin matatapang yung mga tao hanggang mamatay at magpakamatay. Pero very destructive. Kasi nagwawasak. Pinawasak nila yung lahat ng bagay na hindi katulad ng sa kanila. Hindi ng tapang ang kailangan natin. Ang tapang na kailangan natin bilang mga taong nasusulat ng mga pangalan sa kaharian ng Diyos ay ang tapang na nagmumula sa pag-ibig. Para mabigyan natin na higit ng pagkasakatuparan. Para maging maayos. At sana po, itong mga whistleblower natin ay sana po ay ang kanilang ginagawang ito ay hindi gawa ng pagkamuhi. Baka naman itong mga nag-whistleblower lamang sapagkat ginagamit nila ang kanilang tapang because of hate. Ayaw ko sa tao yan sapagkat pinamumuhian ko yan. Gusto ko yan ay masira ang buhay niyan sapagkat namumuhi ako sa kanya. Kasi kalabang ko yan sa politika. Pero naman po, yung tapang na gagawin natin ay isang tapang na gawa ng pag-ibig. Na may tama natin yung mga bagay na itinuturi natin mali para tayo ay makatahak sa tamang landas ng tinatawag natin daang matuwid. At makita po natin sa mga taong mga nagmamahal, lumalabas yung tapang. Lumalabas yung tapang para sa katuparan ng mga bagay na itinuturi natin tama. Naging bahagi yun na kung saan. Sabagat sabi nga natin, hindi madali. Hindi po madali ang magpakabuti. At yan ay kinakailangan natin ng tapang. At yung tapang na yan ay dapat manggagaling sa pagmamahal. Hindi pagkamuhi. So bilang mga naisusulat ng pangalan sa kaharian ng Diyos, ay makita po natin yung patuloy ng panawagan sa atin. Choose to be brave, sapagkat tayo